Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po yung manalangin, opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal, sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banagawa natapos sa tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigalak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, ikaw po aking lasahan, buksang pangunawa, kaisipan ang bawat paginig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and will send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved honorable parents in the Lord, at hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din po ang ating beloved Armasant Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating pong beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, kindly pakilagay sa ating monitor, maging ating mga subtitle, God's Property. God's property ang ibig sabihin niyan, pag-aari ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy chapter 7, verse 6. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The book of the prophet Isaiah chapter 45, verse 3. And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord which called thee by thy name, am the God of Israel. Verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-ari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Dito po sa Isaiah 45, ang talata 3, talon sa 6. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan na sa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan, at sa mga lihim na dako, upang inyong malaman ako, ang Panginoon, na tumatawag sa iyo, sa inyong pangalan, sa makatuwid bagay, ang Diyos ng Israel. Dito po sa 6, upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at walang iba. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mapagpalang Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng kanyang banal na salita. God's property o pag-aari ng Diyos yan ang ating tinatalakay. Meron tayong katanungan, mga minamahal, ano ang ating pipiliin? Marami tayong property, ibig sabihin marami tayong ag-aari, pinaghahandaan natin ang ating buhay sa kasalukuyan at sa darating na panahon, mga minamahal, o tayo'y maging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Dalawang bagay ang ating pamimilian. Marami kang pag-aari hanggang sa panahong darating, pero hindi ka pag-aari ng Diyos. O pipiliin mong ikaw ay maging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kasulukuyan, mga minamahal, marami tayong kababayan
na maraming pag-aari. Pero ngayon, nililitis na sila, hinahabol na sila. Million and billions ang kanilang pag-aari, mga minamahal. Pero hindi sila naging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, God's property, itong ating pakanasain na tayo maging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sabihin na natin wala tayong pag-aari, mga minamahal. Dahil si Lazaro, pag nabasa natin sa banal na kasulatan, sa hindi pa nakaalam, mga bago nating kapatiran, sa banal na kasulatan sa aklat na Lucas ay mababasang may isang taong walang pag-aari. Ang pangalan niya ay si Lazaro, mga minamahal. Ang sabi, siya'y mahirap, wala siyang pag-aari, meron siyang karamdaman. Pero gusto niyang maging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang hindi magandang kalagayan, hindi niya sinising Panginoon. Hindi siya humingi ng pagkain sa Panginoon. Hindi siya humingi ng kagalingan, mga minamahal. Pero meron siyang isang bagay na inaasahan na pipikit ang kanyang mata at siya'y magiging pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Paano siya nabubuhay? Tiniis niya na siya'y may maraming sugat sa katawan. Maaring araw-araw naramdaman niya ang sakit, mga minamahal. At sa kabila naman, ay merong isang mayaman, sagana sa pagkain, kakain si Lazaro pag nagkaroon ng tira sa kanyang pagkain. Dumating ang panahon, mga minamahal, pareho silang binawian ng buhay. Pero magkaibang lugar ang kanilang pinatunguhan. Si Lazaro ang pag-aari ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, ay nasa piling ni Abraham. At ito namang mayamang sagana, maraming pag-aari, hindi pag-aari ng Diyos. Nandun naman siya sa piling ni Satanas, sa lugar ng pagdurusa. Magkaibang lugar ang kanilang pinatunguhan. Kaya sabi ng ating nabasa, kapag ikaw ay pag-aari ng Diyos, sinasabing ikaw ay isang banal na bayang pinili ng ating mahal na Panginoon. You are a holy nation chosen by God Himself. Diyos mismo ang pumili sa iyo. Isa kang banal na bayan, the holy country ng ating mahal na Panginoon, o holy people rather, ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing ikaw ay sariling pag-aari ng Diyos. Ang ibig sabihin, walang ibang may-ari sa iyo. Hindi ka pwedeng maging pag-aari ni Satanas. Ano man ang mangyari? Sabi ng second place na ating nabasa, ikaw ay sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, pag-aari ka ng Diyos ng higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, dito pa lang sabilang natin ito, mga minamahal. Tayo mga naglilingkod sa katotohanan sa Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, higit tayo sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. Napakaraming tao ngayon, mga minamahal, naghahanap ng kapalaran. Ano ang kapalaran sa araw na ito? Ano ang kapalaran sa susunod na araw? Lumabas ng tahanan, uuwi sa kanyang tahanan. Kung may karamdaman pa rin. Kung may kalungkutan, nasa kalungkutan pa rin. Kung may katanungan, nanatiling walang kasagutan. Subalit tayo, higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupang pag-aaring sarili ng Panginoon, bayang pinili ng Panginoon, narito tayo ngayon, mga minamahal, uuwi tayong taglay ang kagalakan sa tamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil tayo pag-aari ng Diyos, ano ang ibibigay ng Diyos sa atin, mga minamahal? Yung hinahanap ng maraming tao sa ibabaw ng lupa. Sabi ng ating nabasa, verse 3, Isaiah 45, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kayamanan sa kadiliman, maging ang kayamanan na tatago, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng marami. Yung kayamanan, hukay dito, hukay doon, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, inabutan na ng kamatayan. Walang kayamanang natagpuan, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan pala, hindi mo na huhukayin, hindi mo na hahanapin. Pag-aari ka ng Diyos, sabi ng ating nabasa, ibibigay sa iyo yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal, siguraduhin mo lang na ikaw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 3, ibibigay ko sa iyo ang kayamanang nasa kadiliman at mga natatagong kayamanan na mga lihim sa dako upang iyong maalaman na ako ang Panginoon na tumawag sa iyong pangalan.
pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi nakatakatakang maging pag-aari ka ng Diyos. Dating basurero ka, wala kang tahanan, wala kang makain. Ngayon, meron ka ng mga paupahan, sagana ka ng pagkain. Noon wala kang sasakyan. Ngayon, nagbibila ka ng sasakyan. Pangakuin ng Diyos bilang pag-aari ka ng ating mahal na Panginoon. Ang dahilan, sabi ng verse 6, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kulunuran na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at wala ng iba. Upang ipaalam sa lahat na wala ng Diyos, wala ng iba. Pag taga-Jesus, miracle crusade ka, pinagpala ka, walang ibang Diyos na nagpala sa'yo, kundi ang Diyos na pumilit, tumawag sa'yo, ang Diyos na merong pag-aari sa'yo, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, pag alis mo rito, hindi ka na pag-aari ng Diyos. Kasi isa lang ang Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Yan ang pumili sa iyo, yan ang may-ari sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng kayamanan, maging nasa kadiliman at nadakong lihim na kayamanan, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ating mahal na kapatid, hindi pa siya 100% healing. Pero gusto niyang magtrabaho. Ang hinihingi niya ay makadalo sa gawain. O binigyan siya ng trabaho, security guard, mga minamahal, hindi nakita ng manager ng bako ano kanyang kalagayan. Ang nakikita siya na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nakakadalo siya sa gawain 3 times a week, mga minamahal. Depende kasi sa ating desire. Pag pag-aari ka ng Diyos, mga minamahal, magkaroon ka ng desire na magampanan mo ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Pero kung kontento ka na sa kalagayan mo, hindi ka nakadalo, may trabaho ka, yan ay pag-aari mo, yung trabaho mo, anytime. Pag nagkaroon ka ng karamdaman, wala ka ng trabaho. Pero pag-aari ka ng Diyos, wala kang trabaho, anytime. Gustuhin ang ating mahal na Panginoon, anuman ang kalagayan mo, may trabaho ka, bibigyan ka ng ating mahal na Panginoon, makakadalo ka pa sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga may sinasabi, mga minamahal, danger of complacency. Complacency, ang ibig sabihin niyan, kasiyahan. Panganib sa kasiyahan. Pag-aari ka ng Diyos, pero sa sanlibutan, sa makasalan ng sanlibutan, there is a danger of complacency o panganib ng kasiyahan. Ano ibig sabihin? Basa. The book of Job, chapter 36, verse 18. Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke, then a great ransom cannot deliver thee. Verse 21 and verse 22. Take heed, regard not iniquity, for this hast thou chosen rather than affliction. Behold, God exalted by his power, who teacheth like him. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 36, ang talata po ay 18, 21 at 22. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan at mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. 21. Ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito iyong pinili sa halip ng kadalamhatian. 22. Narito ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang gaya niya? Amen. Palapakan po natin ang ating malapinan. Sabay-sabay na palakpak para ma-overcome natin yung patak ng ulang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Danger of complacency, ang ibig sabihin, panganib ng kasiyahan. Ang tao kasi, tumitingin siya sa nararamdaman niya at sa kanyang nakikitang pangsamantalang kasiyahan. Sinasabing complacency, mga minamahal. Pero may panganib diyan. Kasi kung ang kasiyahan mo ay paglingkod sa Diyos at damahin ang presensya ng Diyos, pagpapala ang tawag diyan. Walang panganib. Ibig sabihin, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang kasiyahan mo ay nasa gawain, gawin ang kalooban ng Diyos at damahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pero kung ang kasiyahan mo ay nasa sanlibutan na mag-aalis sa'yo,
sa pamagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Yun ang sinasabing, there is a danger. The danger of complacency o ang panganib ng kasiyahan. Kaya sabi ng ating nabasa, verse 18, Job, Kabanatang 36, sabi ng 18, sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Maraming naililigaw ng kasiyahan, mga minamahal. Ito, pagpapala ito. Hindi pagpapala. Kasi dalawang tinatawag na blessing, good and bad blessing. Pag sinabing good blessing, mga minamahal, firm ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka nawawala sa gawain. Masaya ang puso mo, nasasabik ang puso mo, palagi kang makarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. And that is a good blessing. Bad blessing, ipinagpalit mo ang kasiyahang galing sa Panginoon na may-ari sa'yo sa mga bagay na nasa sanlibutan dahil doon ka nasisiyahan. Ang tawag dyan ay bad blessing. Kaya nga si Daniel, pag nabasa natin, mga minamahal, sa katigasan ng ulo ng Israelite because they are the stumbling block sa kanilang lipi, mga minamahal, stubborn people, matitigas ang ulo, mga minamahal, ayaw sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, pinahintulutan ng Diyos, babihag sila ng mga taga-Babylonia sa panguna ng hari sila Nabucodonosor. Nabihag ang lahat ng Israelite, kasama mga kabataan, kasama si Daniel, mga minamahal. Doon sa Babylonia, inalok sila ng pagkain ng hari, inalok sila ng masaganang buhay, magpakataba, magpakasaya, magpakalusog. Lahat ng alok ng hari, tinanggihan ni Daniel, mga minamahal. Sabi ni Daniel sa bantay pinto, bigyan mo ako, gulay at tubig lang. Yan ang aking kakainin. Natakot yung bantay pinto. Sabi ng bantay kay Daniel, pag ginawa ko yan sa'yo, hindi kita pinakain ng pagkain ng hari, ayon sa sinabi niya, pupugutan ako ng ulo. Sabi ni Daniel, sundin mo ang aking sinabi, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan ay nasa akin. Subukan mo ako ng 10 araw. Yung kanyang kasamang kabataan, nasa kasiyahan, uminom ng alak, kumain ng karne, pagkain ng hari, nagpakasaya sila. Si Daniel, gulay at tubig lamang ang kinain at iniinom. Tayo ngayon, nung gulay natin, may sahog na. Sa panahon ni Daniel, baka inilaga lang yun, inistim lang. Yun ang kanyang pagkain. Nang sila iharap sa hari, sabi ng banal na kasulatan, si Daniel, mga minamahal, siya ang bilog ang kanyang katawan, mapulang kanyang pisngi, may karunungan siya, kaaya-aya siya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, nung si Daniel ay itapon sa yugib ng mga leon. Sabi ng hari, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos na makapangyarihang iyong pinaglilingkuran? Sabi ni Daniel, opo, mahal na hari, subalit kahit hindi ako iligtas ng aking Diyos, hindi pa rin ako sasamba sa Diyos-Diyos na iyong ginawa dahil ang aking Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Kaya naman, mga minamahal, si Daniel ay pinaahon ng hari, samantalang ang mga nag-usig sa kanya, ipinatapon ng hari, palit sila, inakyat si Daniel mula sa yugib ng leon, hindi man lang tinikman ng leon, hindi man lang dinilaan na wala ng appetite ang leon sapagkat kay Daniel ang marilag na espiritu at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Subalit ang mga nagsuplong sa kanya sa hari, nag-isip sa kanya na masama, malayo pa sa butas ng yugib ng leon. Tinalon sila ng leon, sinakmal sila, pinatay sila, mga minamahal. Kaya naman ang hari si Nabucodonosor ay nag-declare na walang sino man pwedeng mag-alimura sa Diyos ni Daniel, bagkos sambahin nila at paglingkuran ang makapangyarihang Diyos ni Daniel. Bakit? Dahil si Daniel ay nag-ingat sa kasiyahan na ibinibigay ng hari, mas iningatan niya na siya'y sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Dahil lumipas ang panahon, namatay si Haring Nabucodonosor, nagpalit-palitan ng 5 hari, kay Haring Caesar, kay Haring Henry, at marami pang iba. 70 taon, hawak ng Babylonia ang mga Israelite, mga minamahal. Nang pagdating ng 70 taon, pinalaya silang lahat.
pinalayang mga alipin. Samantalang si Daniel mula sa unang araw hanggang 70 taon, mga minamahal, naging governor siya. Nang sila'y palayain, siya ang pinakamayamang Israelite sapagkat pinili niya ang kasiyahang siya'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating labasa, sapagkat magpuot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ikaw ay mag-ingat, huwag mong lingunin ang kasamaan. Kaya si Daniel, kahit siya na lang mag-isa, wala siyang pakialam sa mga kabataang Israelite, wala siyang pakialam. Nasa inyo yan, gusto nyo magpakasiya. Nasa inyo, magpakabusog kayo sa pagkain ng hari, uminom kayo ng alak, nasa inyo yan. Pero ako, masisiyahan akong paglingkuran ng tapat ang Diyos na may-ari sa akin. Kaya 70 taong bihag, pero maganda ang buhay ni Daniel. Ginawa siyang gobernador, nasa kanyang lahat ng provision. Pagdating ng 70 taon, mayaman siyang umalis sa Babylonia, samantalay makasama niyang tumandang mahirap at nanatiling alipin, mga minamahal. Sabi ng verse 22, narito, ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Kaya kung pag-aari ka ng Diyos, ano man ang maging kalagayan mo, ang kamay ng Diyos ay gagawang may kapangyarihan para ikaw ay lalong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Subalit, iiwasan natin sinasabing danger of complacency o sinasabing panganib ng kasiyahan. Para maiwasan natin yan, mga minamahal, kailangan meron tayong tinatawag na a life of honor. A life of honor, ang ibig sabihin niyan, buhay ng karangalan o buhay na may karangalan, a life of honor. Yan ang ating kailangan. Kindly. The book of Psalm, chapter 112, verse 2. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Verses 7 and 8. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. The book of Ephesians, chapter 5, verse 27. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Mag-awit si 12, versikulo 2. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Dito po sa 7. Siya hindi natatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag at tumitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay matatag, siya hindi natatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Dito po sa Efeso, kapitulo 5, ang talatay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anuang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Yung pag-aari ng Diyos, pamalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. A life of honor, ibig sabihin, mga minamahal, buhay ng karangalan o buhay na may karangalan. Ano bang buhay ng karangalan meron tayo, mga minamahal? Yung ikaw ay parangalan, kilalanin ka, dahil magaling ka sa iyong eskwelahan, ikaw ay number 1 employee sa company mong pinapasukan, yan ba yung karangalang hinahanap natin? Yan ba ang buhay ng karangalan na gusto natin, mga minamahal? Nasa iyo yan. Pero hindi ka pag-aari ng Diyos, nasa iyo lang yan, mga minamahal. Anytime, mawawala na hindi ka pag-aari ng Diyos. Pero kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, meron kang buhay ng karangalan, sa iyo yan, mula ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng ating nabasa, yung tinatawag na a life of honor o buhay ng karangalan o buhay na may karangalan, ang sabi, siya'y binhi na mapalad. Sabi, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa, ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Ikaw ay lahi ng matuwid. Mula sa iyong henerasyon, mula ngayon, kung hindi pa mag-rapture at lumawak pang paghihintay sa mahal na Panginoon,
ang susunod mong lahi ay pagpapalain pa rin ng ating mahal na Panginoon mula sa iyong lahi. Sabi ng verse 7, siya'y hindi matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ito palang buhay na may karangalan. Ano mang mapakinggan mong pangit na balita, para yan sa mga taong hindi pag-aari ng Diyos. Ikaw na pag-aari ng Diyos, ang masamang balita ay hindi para sa iyo. Ang para sa iyo ay ang mabuting balitang sinasabing ikaw iingatan, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, ang puso mo, because you have a life of honor, meron kang buhay ng karangalan, ang puso mo, sabi ng ating labasa, tumitiwala sa mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi mawawala ang pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Sa magatdat, hindi magandang kalagayan, nasa iyo pa rin ang pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Nandyan pa rin sa puso mo yan. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Napakaraming pastor, ipinakikilala ang Diyos nila. Pinakikilala makapangyarihan din. Konting sakit sa ospital ang sinasabi, mga minamahal. At nang dumating ang crisis sa bansang Pilipinas dahil sa mga na-hostage na mga iba't ibang lahi, sinasabing sipadan hostages, mga minamahal, kinuha ng mga abusaya for ransom, wala na yung kapangyarihan nila. Wala na sinasabi nilang, ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil ang puso nila ay hindi tumitiwala sa Panginoon. Binibigkas lang ka ng mga labi na ang Diyos ay makapangyarihan, pero ang puso nila ay hindi tumitiwala sa Panginoon. Sila'y naniwala sa masamang balita. Sinabi ang mga hostages ay pinugutan ng ulo. Totoo naman ang masamang balita. Pati nga yung ating pare, yung pastor ng isang pang-congregation, dahil hindi nagbigay ng ransom, mga minamahal, pinugot ang ulo, ginukot ang mata, pinapiraso, inilagay sa sako, ibinalik sa kanilang loved ones. Natakot sila sa masamang balita. Pero sabi kong meron kang life of honor, meron kang buhay ng karangalan. Para sa iyo, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakilabang. Hahabakin mo kamatayan. Kagaya ng ginawa ng ating beloved na Holy Evangelist Ferdinand Mesa, the end-time prophet of God, hinabak ang kamatayan, pumunta sa Talipaw, ipinangaral ang Ebanghelyo, pumuntang may buhay, bumalik na may buhay. Ang mga abusayap naniwala, merong Diyos na dapat paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano nangyari sa 21 sipadan hostages? Lahat sila buhay, intact, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang ating beloved, honorable parents in the Lord, hindi sila naniwala sa masamang balita, bagkos ang kanilang puso ay tumiwala sa Panginoon. Kaya sabi ng verse 8, ang kanyang puso ay natatatag, siya'y hindi matatakot. Matatag ang puso ng isang taong merong tinatawag karangalan, mga minamahal ng kanilang buhay. Yun ang kanilang karangalang, maging matatag ang puso at walang takot. Ang takot lang ay magkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos ito, mga minamahal, kung tayo ay merong tinatawag na a life of honor, ang sabi, God will keep you. Iingatan ka ng Panginoon. Dahil ang buhay mo ay karangalan para sa Panginoon. Ephesians chapter 5, verse 27, sabi ng ating nabasa, may buhay kang may karangalan sa Panginoon, ang tawag sa iyo ay iglesyang walang dungis. Ang sabi, ikaw ay dadalhin sa langit, sigurado kang ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yun ang nabasa natin sa Ephesians chapter 5, verse 27. At dahil may buhay kang may karangalan, sabi, ikaw ay iingatan ng mahal na Panginoon. God will keep you. Kindly. The book of Psalm, chapter 121, verses 5, 6, 7, and 8. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore.
Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 121, talatay 5 hanggang 8. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pamalakpak tayo, lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil meron kang life of honor o buhay ng karangalan, ang sabi, God will keep you. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Nakasulat sa banal na kasulatan. Sinasabing ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Kaya nga walang pwede mag-isip ng masama sa iyo. Ang kaaway mo ay magiging kaaway ng Diyos. Ang magpala sa iyo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. At ang sakit na inalis sa iyo, ililipat doon sa napupuot sa iyo. Yun ang nakalagay sa Exodo, mga minamahal. Sinasabing ang Diyos ay tagapag-ingat at lilim mo. Sabi ng verse 6, hindi ka masasaktan ng araw, ni ang buwan man sa gabi. Sumikat mga ng araw, mga minamahal, at andyan ang iyong kaaway, maging sa pagdating ng gabi, mga minamahal, ang sabi, hindi ka masasaktan. Walang sino mang pwedeng manakit sa iyo. Maging si Satanas ay walang kapangyarihan sa iyo dahil meron kang may buhay na karangalan at nag-ingat ka sa kasiyahan dahil ikaw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Sa lahat ng kasamaan, pati kaluluwa mo, iingatan ng mahal na Panginoon. Kaya sa lupa pa lang, si Satanas walang kapangyarihan para ang kaluluwa mo ay dalhin pa sa impyerno. Pero ang Diyos na may-ari sa iyo ay may kapangyarihan. Ang kaluluwa mo ay dalhin sa langit at gawin kang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng verse 8, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panong ito at magpakailan paman. September na sa susunod na araw, hindi ba? Matatapos naman ang lumang taon, dadating ang bagong taon, then another new year. Matatapos ang lumang taon, then another new year. Lalabas at papasok ka sa bawat taon. Ang sabi, iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Lagi mong makikita ang sarili mo, ang kasama mo, ay mga tunay na Kristiyanong pag-aari ng Diyos. At kung ang katabi mo ay hindi mo na makita sa susunod na araw, hindi na sila pag-aari ng ating Diyos. Sila ang pumili ng kanilang kapalaran. Hindi nila pinabaya ang Diyos na may-ari sa kanila ang gumawa ng kanilang kapalaran. And finally, sabi ng banal na kasulatan, merong tinatawag na race of God. Ito'y katibayan, confirmation, na pag-aari ka ng Diyos dahil ikaw ay lahi ng ating mahal na Panginoon. Last verse, kahit po, maghanda ating magpaawit, mga manunugtog. In the book of the prophet, Isaiah chapter 65, verse 23. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Isaias Kapitulo 65, versikulo 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga anak man para sa kasakutaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Amen. Kindly, beloved Brother Paul, continue in verse 24. Dito po sa 24. 24, verse 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y magsasalita, aking didinggin. Palakpakan natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating Panginoon. Last verse na, ang pag-aari ng Diyos pumalakpak na may pasasalamat at lahat magsabi ng praise the Lord. And finally, ang sabi, tatawagin kang race of God o lahi ng Diyos dahil ikaw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay lahi ng Diyos, ang sabi, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan. Bawat hawakan ng iyong kamay, saan ka man pumaroon, habang ikaw ay pag-aari at lahi ng Diyos, sabi ng ating labasa, hindi ka gagawa ng walang kabuluhan.
Ang sabi, sapagkat sila'y lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak nakasama nila. Buo mong pamilya, ang tawag sa inyo ay race of God o lahing pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 24, dahil ikaw ay pag-aari at lahi ng Panginoon, mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Kaya lahat ng ating pangailangan, kayang ibigay ng Diyos dahil siyang may-ari sa atin at tayo'y lahi ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo. Lalo kayong dalang baguhan, nasa labas ng mga sasakyan, nasa loob ng ating banal na chapel, dalhin niyo sila sa harapan upang sila ating may panalangin habang tayo po ay umaawi.